Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na dalubhasa sa pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Nandito po ako ngayon para talakayin ang isang napakahalagang paksa, ang ating almusal. Alam po ba ninyo na may 4 na uri ng almusal na dapat ninyong kainin araw-araw at 4 na dapat ninyong iwasan? Halos 99% ng ating mga senior ay hindi batid na ang kanilang kinakain sa umaga ay maaaring unti-unting nakakasama sa kanilang katawan. Ang paghina ng memorya, biglaang pagbagsak ng blood sugar, at mabilis na pagkawala ng lakas ng kalamnan ay konektado sa ilan sa mga pinakasikat na healthy na pang-umagahan. Milyon-milyong senior ang nagsisimula ng kanilang araw sa isang almusal na lingid sa kanilang kaalaman ay patagong sumisira sa kanilang kalusugan. Ito ay tila isang magandang ritual, ngunit ang pinakanakakatakot na bahagi, halos 98% ng mga senior na may edad 60 pataas ay kumakain ng kahit isa sa mga nakasasamang pagkain na ito linggo-linggo. At kapag nagsimula na ang pinsala, hindi na ito tumitigil. Ngunit heto po ang magandang balita. Ito ay ganap na mababago. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang pagpapalit lamang ng isang hindi masustansyang almusal sa isang mas malusog ay maaaring magpataas ng lakas, magpababa ng pamamaga, at pigilan pa ang paghina ng memorya. Base sa mga kahanga-hangang siyentipikong pag-aaral na marahil ay hindi nyo pa nakikita, ipapakita namin sa inyo ang 4 na pagkaing pang-almusal na dapat ninyong kainin araw-araw at ang 4 na hindi dapat kainin ng mga nakatatanda. Iranggo natin sila sa eksaktong pagkakasunod-sunod ng benepisyo at panganib. Ang pinakasikat na almusal sa loob lamang ng 8 linggo ay nagpababa ng mga inflammatory indicator ng 52% ayon sa isang kamakailang pananaliksik. Ngunit iilan lamang ang kumakain nito. Bawat katotohanang nasa video na ito ay suportado ng tunay na agham. Walang hula-hula, walang kalokohan, puro mga pag-aaral na sinuri ng mga eksperto sa mga nakatatandang tulad ninyo. Ang mga link sa lahat ng sanggunian ay nasa description. Ngunit bago tayo magsimula, sabihin nyo naman sa amin sa comments kung taga saan kayo nanonood. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. Magiging interesante para sa amin na malaman kung gaano kalawak na tinatanggap ang katotohanan ito. Magsimula tayo sa ika-4 na pinakamasamang almusal, isang karaniwang pagkain sa umaga na maaaring patagong nagdudulot ng pamamaga at pagkawala ng kalamnan araw-araw. Pinakamasamang almusal number 4, mga pakete ng instant oatmeal, mukha silang walang malay. Nakasulat pa nga sa pakete na ito ay heart healthy o mabuti sa puso. Ngunit ang mga pakete ng instant oatmeal ay isa sa mga pinakamasamang pagpipilian para sa almusal ng mga senior. Ang dahilan ay simple, sobrang na proseso na ang mga ito. Ibig sabihin, ang oats ay dinurog na ng husto, kaya't halos agad itong natutunaw ng inyong katawan na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng asukal sa inyong dugo sa loob lamang ng ilang minuto. Karamihan sa mga pakete ay naglalaman ng mahigit 18 gramo ng asukal sa bawat serving. Higit pa rito, ang maltodextrin, isang naprosesong carbohydrate, ay mas mabilis pang magpataas ng insulin
kaysa sa ordinaryong asukal. Ang inyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng takot kapag kinain ninyo ito sa umaga. Tataas ang blood sugar, tataas ang insulin, at pagkatapos ng 1 o 2 oras lahat ay babagsak. Kayo ay pagod, nanginginig, at mas gutom pa kaysa dati. Dapat iwasan ng mga senior ang ganitong roller coaster sa lahat ng pagkakataon. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumain ng almusal na may mataas na glycemic index ay nagkaroon ng 40% na mas mataas na antas ng pamamaga sa sumunod na 6 na oras. Ibig sabihin, ang pinsala ay nagpapatuloy kahit tapos na kayong kumain. Mas malala pa ang madalas na pagtaas ng blood sugar sa umaga ay nauugnay sa na mas mataas na panganib na magkaroon ng insulin resistance sa paglipas ng panahon, lalo na sa mga nakatatanda na nabawasan na ang insulin sensitivity. Ito ay isang malinaw na daan patungo sa pre-diabetes at type 2 diabetes. Kung talagang gusto ninyo ng oats, may ligtas na paraan para kainin ito. Ngunit kailangan ninyong gumawa ng sarili ninyo gamit ang steel cut o buong oats na hindi na proseso. Kalimutan ang mga pakete. Ibabad ang inyong oats sa gabi, lutuin ito ng dahan-dahan at huwag na huwag lagyan ng asukal. Ang ideya ay simulan ang araw ng dahan-dahan at tuloy-tuloy sa halip na isang pagsabog sa metabolismo na nagiiwan sa inyong katawan na nanghihina. Pinakamasamang almusal number 3, mga tasa ng flavored yogurt. Ito ay pinopromote bilang masustansya. Nagbibigay daw ito ng calcium probiotics at isang malusog na simula sa araw. Gayunpaman, ang mga tasa ng flavored yogurt ay isa sa mga pinakamapanlinlang na patibong sa metabolismo para sa mga senior. Ang maliliit na plastik na tasang ito ay madalas na may mas maraming asukal kaysa sa isang candy bar. Ang ilang brand ay naglalaman ng hanggang 22 gramo ng idinagdag na asukal sa isang serving. Iyan ay katumbas ng mahigit 5 kutsaritang asukal na inyong kinakain sa simula pa lang ng araw. Hindi lang asukal ang problema. Marami sa mga yogurt na ito ay naglalaman ng mga pampalapot na goma artipisyal, na pampalasa artipisyal, na pampatamis, at maging food coloring na lahat ay nagdudulot ng pamamaga at nakakasira sa kalusugan ng bituka. Seryoso ito para sa mga nakatatanda. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology, ang mga senior na kumain ng mga produktong gatas na may mataas na asukal para sa almusal ay nakaranas ng 34% na pagtaas sa mga inflammatory marker kabilang ang CRP at IL-6 sa loob lamang ng 2 oras. Ang ganitong uri ng pamamaga ay hindi lamang masakit. Sinisira nito ang mga tissue, pinapahina ang immunity, at may malaking kaugnayan sa mas mabilis na pagkasira ng kalamnan at paghina ng pag-iisip sa mga nakatatanda. Kahit ang mga di umano'y low-fat na uri ay mapanlinlang. Kapag inalis ang taba, karaniwang dinadagdagan ito ng asukal para palitan ang nawalang lasa. Ito ay isang sitwasyon kung saan talo kayo sa parehong paraan. Ang taba ay tumutulong sa pagsipsip ng pagkain at pagkontrol ng blood sugar, 2 proseso na mahalaga sa mga tumatandang katawan. Kung mahilig kayo
sa yogurt, piliin ang plain Greek yogurt. Hindi ang karaniwang vanilla, hindi strawberry. Plain lang at lagyan ninyo ng cinnamon o sarili ninyong prutas. Makukuha ninyo ang protina, makukuha ninyo ang probiotics, at maiiwasan ninyo ang kaguluhan sa metabolismo na dulot ng mga flavored na uri. Maaaring hindi ito mukhang malaking pagbabago, ngunit malaki ang epekto nito lalo na sa umaga kung kailan sinusubukan ninyong protektahan ang inyong blood sugar sigla at talino. Pinakamasamang almusal number 2. Mga breakfast cereal. Ang pinakamalaking panlilinlang sa almusal na sinabi sa mga senior ay tungkol sa mga breakfast cereal kahit na ang mga healthy pa. Karamihan sa mga cereal sa umaga ay sobrang naproseso, puno ng asukal at walang sustansya. Kahit na ang mga may label na multigrain, bran o high fiber. Sa labas maaaring mukha silang malusog, ngunit ang loob ay ibang-iba ang kwento. Ang mga pinong butil na ginamit sa paggawa ng mga cereal na ito ay giniling upang maging mabilis matunaw na carbohydrates. Kapag idinagdag ang mga artipisyal na bitamina, asukal at kemikal, ang resulta ay isang pagkain na nagpapataas ng antas ng blood sugar ng galiquing nang hindi nagbibigay ng anumang tunay na nutrisyon. Ang pagkonsumo ng mga naprosesong breakfast cereal ay nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes ng 20% lalo na sa mga nakatatanda ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa British Medical Journal. Ayon sa isa pang pagsusuri mula sa Nurses Health Study, ang mga kumakain ng cereal para sa almusal ay 30% na mas malamang na magkaroon ng taba sa tiyan pagkatapos ng edad na 60. Hindi lang timbang ang pinag-uusapan dito. Ang taba sa tiyan ay aktibo sa hormones. Naglalabas ito ng mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga na sumisira sa kalamnan at nagpapataas ng panganib ng stroke. Ibig sabihin, sa tuwing magbubuhos kayo ng gatas sa isang mangkok ng cereal, sinisimulan ninyo ang inyong araw sa isang halo ng mga kemikal na pumipigil sa inyong metabolismo, nagdudulot ng pamamaga, at nagbibigay daan sa mga malubhang sakit. Ang mga cereal na ibinebenta bilang walang idinagdag na asukal ay madalas na naglalaman ng malt extract at fruit juice concentrate na may parehong masamang epekto. Ang pinakamasama, dahil malambot ang cereal, madalas itong pinipili ng mga senior na may pustiso o iba pang problema sa ngipin. Ngunit ang pansamantalang ginhawang ito ay nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. May mas magagandang solusyon na nagbabalanse ng blood sugar, nagpapababa ng pamamaga at nagpapanatili ng inyong lakas kung naghahanap kayo ng mabilis at madali. Ngunit hindi ito ang cereal. Ito ay isa sa mga pinakapanganib na gawain sa almusal na maaaring gawin ng isang nakatatanda. Pinakamasamang almusal number 1, puting tinapay na may jam o margarine. Ang pinakamasamang pagkakamali sa almusal na patuloy na ginagawa ng mga senior ay ang pagkain ng puting tinapay na may jam o margarine. Maaaring mukha itong simple at walang masama. Mukha itong klasiko at mabilis at mura. Gayunpaman, bago mag-nin Porcelaro, Nen and You, ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng isa sa mga pinakamatinding dagok sa inyong mga kalamnan, utak at metabolismo. Ang puting tinapay ay gawa sa purong ari na starch.
Tinanggal na ang fiber mineral at anumang bagay na nagpapabagal sa panunaw. Ang inyong blood sugar ay tumataas na parang uminom kayo ng isang lata ng soda sa loob ng ilang minuto pagkatapos itong kainin. Idagdag pa ang margarine na naglalaman ng mga industrial na seed oil tulad ng canola o soybean at meron kayong isang timpla ng oxidative stress at pamamaga. Kumakain kayo ng puro asukal sa ibabaw ng isang espongha ng naprosesong taba kapag nilagyan ninyo ito ng jam. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na madalas kumonsumo ng pinong tinapay na naglalaman ng trans fat ay 48% na mas malamang na makaranas ng paghina ng pag-iisip sa loob ng 5 taon. Ang ganitong uri ng almusal ay nagdulot ng pagbabago-bago ng blood sugar na nagpababa ng insulin sensitivity ng 34% sa mga taong higit sa 60 ayon sa isa pang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Endocrinology. Ang pagbagsak ng enerhiya ay hindi lamang ang issue. Ang ganitong uri ng pagkain ay nagpapahina sa inyong immune system, nagdudulot ng patuloy na pamamaga na nagpapaliit ng inyong mga kalamnan at sumisira sa mga pader ng inyong mga daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, nararamdaman ito ng inyong katawan kahit na hindi ninyo napapansin. Ang epekto ay banayad ngunit malalim. Bukod pa rito, dapat ninyong iwasan ng lubusan ang pagkaing ito kung nais ninyong mapanatili ang inyong kalayaan at pagkilos. Hindi lahat ay ligtas kumain kahit ng whole wheat toast, lalo na kung may problema sila sa blood sugar o gluten intolerant. Ang puting tinapay na may margarine at jam ang pinakanakasasamang almusal na maaaring kainin ng isang senior, ngunit ito ay inihahain pa rin araw-araw sa mga nursing home at kabahayan. Ngayon, ibahin natin ang ating pag-uusap at talakayin ang 4 na pagkaing pang-almusal na dapat kainin ng mga senior araw-araw. Bukod sa pagiging masustansya, ang mga ito ay napatunayan ng agham na nagpapababa ng pamamaga, nagpapataas ng sigla, nagpoprotekta sa inyong mga kalamnan at sumusuporta sa inyong utak. Magsimula tayo sa numero 4 at suriin kung ano ang kulang sa inyong katawan tuwing umaga. Pinakamabuting almusal number 4, chia seed pudding. Maraming tao ang nagugulat dito, ngunit kung kayo ay higit sa 60 ito ay isa sa mga pinakamadali at pinakamabisang pagkain na maaari ninyong isama sa inyong pang-umagang gawain. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang chia seeds ay siksik sa sustansya. Gumagawa sila ng isang puding na parang gel na nagbibigay ng malalim na suporta sa cellular at pare-pareho kontroladong enerhiya kapag ibinabad sa tubig o gatas na galing sa halaman sa loob ng buong gabi. Ang kanilang fiber at omega-3 na nilalaman ang gumagawa ng mahika. 10 gramo 10 grillan ng fiber at 4 na gramo ng anti-inflammatory omega-3s ang matatagpuan sa 2 kutsara lamang. Ito ay mahalaga para sa mga senior. Ang mas mataas na pagkonsumo ng soluble fiber ay nagpabuti ng insulin sensitivity ng 13% sa mga nakatatanda, habang ang regular na pagkonsumo ng omega-3 ay nagpababa ng panganib ng pagkasira ng kalamnan ng 30 ayon sa isang pag-aaral
na inilathala sa Journal of Nutrition, Health and Aging. Bukod pa rito, pinapabagal ng chia seeds ang panunaw, kaya't ang inyong blood sugar ay unti-unting tataas at mananatiling matatag sa loob ng maraming oras. Walang pagkahilo, brain fog o pagbagsak ng enerhiya. Tanging tuloy-tuloy na lakas at kalinawan. Dagdag pa ang malagelatin na texture ay nagtataguyod ng kalusugan ng bituka sa pamamagitan ng pagpapakain sa mabubuting bakterya, isang hindi gaanong napapansing salik sa pagpapabuti ng pagganap ng immune system at pagsipsip ng nutrisyon sa mga tumatandang katawan. Para ihanda ito, ibabad lamang ang 2 kutsarang chia seeds sa kalahating tasa ng almond o coconut milk sa loob ng ref sa magdamag. Haluin at budburan ng cinnamon o ilang berries sa umaga. Hindi na kailangan ng pagluluto, pagnguya o pagtaas ng blood sugar. Ito ang uri ng pagkain na nakikinabang sa inyong mga kalamnan, kasukasuan at utak nang hindi pinapahirapan ang inyong digestive system. Ito ang perpektong paraan upang simulan ang araw para sa mga senior na nais ng lakas at pagiging simple. Para masigurado na hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga video na tulad nito, pakipindot ang bell symbol, mag-subscribe at ilike ang video kung nagustuhan ninyo ito sa ngayon. Pinakamabuting almusal number 3, beets o beetroot smoothies. Ang beets ay hindi karaniwang itinuturing na pagkain sa almusal. Gayunpaman, ang isang pagkain ito ay may kapangyarihang lubos na baguhin ang daloy ng dugo, pagganap ng kalamnan, at maging ang pag-andar ng utak sa mga senior. Ang beets ay sagana sa mga natural na sangkap na tinatawag na nitrates. Binabago ng inyong katawan ang mga nitrates na iyon sa nitric oxide, isang kemikal na nagpapataas ng sirkulasyon at nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo kapag kinain ninyo ito. Ito ay mahalaga para sa mga senior. Ang daloy ng dugo ay bumabagal habang tumatanda. Bilang resulta, ang katawan ay mas mabagal magproseso ng mga hormone, mineral at oxygen. Ang mga kalamnan ay hindi agad gumagaling. Mayroong hindi sapat na panggatong para sa utak. Kayo ay nakakaramdam ng panghihina, antok at pagod. Ngunit binabago iyon ng beets. Ang mga senior na uminom ng beet juice tuwing umaga ay nagpakita ng 19% na pagtaas sa bilis ng paglalakad at 20% na pagbutis sa oxygenation ng kalamnan habang nag-eehersisyo ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology. Ang mga almusal na mayaman sa beet ay nagpabuti sa pag-andar ng utak sa mga nakatatanda sa loob lamang ng 4 na araw, partikular sa frontal lobe na namamahala sa memorya at paggawa ng desisyon ayon sa isa pang pag-aaral ng Wake Forest University. Ito ay higit pa sa teorya, ito ay nasusukat totoong pagbabago. Bukod pa rito, hindi ninyo kailangang kumain ng hilaw na beets. Ang inyong katawan ay makakakuha ng nitrate boost na kailangan nito mula sa isang simpleng beet smoothie na gawa sa kalahating tasa ng nilutong beets tubig at isang piga ng lemon. Mapapansin ninyo ang pagbabago sa inyong enerhiya at tibay kung iinumin ninyo ito 30 hanggang 60 minuto bago gumawa ng anumang aktibidad. Ang pagsasama nito sa mga berry o saging ay nagpapabuti sa makalupang lasa nito
nang hindi sinasakripisyo ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Simula sa almusal, ang isang pagbabagong ito ay makakatulong sa mga nakatatanda na maging mas alerto, mas malayang kumilos, at mapanatili ang mga hibla ng kalamnan ng mas matagal. Pinakamabuting almusal number 12, itlog mula sa manok na pasture-raised. Ang mga itlog ay matagal nang hindi makatarungang hinuhusgahan, ngunit ipinapakita ng mga bagong pananaliksik ang kabaligtaran, lalo na para sa mga nakatatanda. Isa sa mga pinakakumpleto at siksik sa sustansyang pagpipilian sa almusal ay ang mga itlog na galing sa manok na malayang nakakagala o pasture-raised. Sagana ang mga ito sa malusog na taba, dekalidad na protina, at isang natatanging timpla ng mga bitamina kabilang ang choline, selenium, B12 at D na mahalaga para sa memorya, metabolismo at mga tumatandang kalamnan. Makakakuha kayo ng halos 6 na gramo ng madaling masipsip na protina mula sa isang malaking itlog. Pagkatapos ng edad 60, iyan ay nagiging mas mahalaga. Ang mga senior na kumain ng hindi bababa sa 20 gramo ng protina para sa almusal ay napanatili ang 45% na mas maraming mas ng kalamnan kaysa sa mga nagsimula ng kanilang araw sa carbohydrates lamang, ayon sa isang pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition. Hindi lang ito tungkol sa protina. Ang choline, isang bitamina na matatagpuan sa mga itlog, ay nagtataguyod ng kalusugan ng mga neurotransmitter at nagpoprotekta sa utak mula sa pagkasira na nauugnay sa edad. Ang mga itlog ang pinakamahusay na natural na mapagkukunan, ngunit karamihan sa mga senior ay kulang dito. Dahil sa natural na diyeta at pagiging nasa labas ng manok, ang mga itlog na pasture-raised ay meron ding mas mataas na antas ng vitamin D at omega-3 kaysa sa mga karaniwang itlog. Malaki ang epekto nito sa lakas ng buto at antas ng pamamaga. Depende rin ito kung paano ninyo inihahanda ang inyong mga itlog. Iwasan ang pagluto nito sa mga mantikang nagdudulot ng pamamaga tulad ng vegetable o canola oil. Sa halip, i-poach ito sa tubig o lutuin ng dahan-dahan sa grass-fed butter o olive oil. Ang over easy scrambled or soft-boiled ay lahat ay mahusay na pagpipilian na nagtataguyod ng madaling panunaw at nagpapanatili ng mga sustansya. Bukod pa rito, ang mga itlog ay ligtas nakakabusog at malambot para sa mga taong nahihirapang ngumuya o lumunok. Kakaunting pagkain ang kasing epektibo at maraming gamit tulad nito para sa mga senior na sinusubukang ibalik ang lakas, mapanatili ang memorya, at tumanda ng matatag. Ito ay higit pa sa almusal. Ito ay nagsisilbing pundasyon ng pangmatagalang kalusugan. Pinakamabuting almusal number 1, wild blueberries. Ang pinakamahalagang pagkain sa almusal na dapat kainin ng mga senior araw-araw ay ang wild blueberries. Hindi ang malalaki at matutubig na nabibili sa mga plastic na lalagyan. Tinutukoy namin ang maliliit, madidilim na wild blueberries, ang uri na puno ng makapangyarihang antioxidants at mga sangkap na nagpapabuti sa utak. Ang mga berry na ito ay naglalaman ng higit pa sa asukal,
Sila ay gamot para sa inyong metabolismo, memorya at mga kalamnan. Mataas na konsentrasyon ng anthocyanins, isang klase ng mga kemikal mula sa halaman na napatunayang bumabaligtad sa oxidative stress, nagpapababa ng pamamaga at nagkukumpuni pa ng mga tumatandang tissue sa utak, ang matatagpuan sa wild blueberries. Ang mga senior na kumain ng isang tasa lamang ng wild blueberries tuwing umaga ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbuti sa memorya at tagal ng atensyon pagkatapos ng 9 araw, ayon sa isang makabagong pag-aaral na inilathala sa Nutrients. Ang mga inflammatory biomarker ay bumaba ng 52% sa mga nakatatanda na may wild blueberries sa kanilang regular na pagkain, ayon sa isa pang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition. Ito ay isang bilang na walang katulad. Higit pa ito sa antioxidants. Bukod pa rito, ang mga berry na ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga kalamnan at utak na nagpapabuti sa enerhiya, koordinasyon at pisikal na paggaling pagkatapos ng aktibidad. Nakikinabang ang mga senior mula sa matagal na kalayaan, pinabuting pag-andar ng pag-iisip at mas kaunting pagkahulog. Ang sikreto ay gumamit ng sariwa o frozen na wild blueberries sa halip na ang malalaking uri na galing sa sakahan. Ang mga ligaw ay mas madilim, mas maliit, at naglalaman ng mas maraming aktibong kemikal. Maaari ninyo itong ihalo sa plain Greek yogurt, idagdag sa inyong chia pudding, o i-blend sa isang smoothie. Ang epekto ay mas malalim pa kaysa sa lasa. Nang hindi nagpapataas ng antas ng blood sugar, pinapakain nito ang inyong utak, pinapalakas ang inyong mga kalamnan, at pinoprotektahan ang inyong mga selula. Ito ang isang pagbabago sa almusal na dapat ninyong gawin ngayong taon dahil walang mas epektibo o mas mabisa kaysa sa isang dakok ng wild blueberries sa simula ng umaga para sa mga senior na sinusubukang protektahan kung ano ang pinakamahalaga. Isang mahalagang aral at paanyaya, ngayon nakikita na ninyo ang katotohanan. Ang almusal ay may kapangyarihang sirain o palakasin ang inyong katawan at ang pagbabago ay agad na nakikita para sa mga nakatatanda. Ang mga hindi angkop na pagkain tulad ng naprosesong cereal, pinatamis na yogurt, instant oatmeal at puting tinapay na may margarine ay higit pa sa pagpapataas ng blood sugar. Sila ay aktwal na nagpapaapoy sa katawan, nagdudulot ng sakit sa kasukasuan, nagpapahina ng inyong kalamnan, at unti-unting nagnanakaw ng inyong kalayaan at lakas. Ngunit hindi ninyo kailangang hayaan iyon na mangyari. Ang chia pudding, beet smoothies, pasture-raised na itlog at wild blueberries ay ilan lamang sa mga pagkaing makakatulong na pagalingin ang pinsala, suportahan ang inyong paggaling at bigyan ang inyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito upang manatiling malakas, matatag at matalas hanggang sa inyong ika-70 o 80 at higit pa. Hindi ito mga uso lamang. Ito ay mga solusyon na suportado ng agham. Ang bawat isa sa mga pag-aaral na binanggit sa video na ito ay nagtampok ng mga totoong senior, totoong resulta at totoong pagbabago. Ito ay hindi hula-hula. Ito ay may layuning nutrisyon. Ang inyong mga umaga ay hindi nyo dapat ipagsawalang bahala.
Ang tamang desisyon sa umaga ay magbibigay ng magandang pakiramdam sa inyong katawan sa buong araw. Ang inyong mga umaga ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ninyo. Panahon na ninyo ngayon. Anong pagkain sa almusal ang babaguhin ninyo ngayong linggo? Ibahagi po sa amin sa comment section sa ibaba. Binabasa po namin ang bawat isa. Kung may natutunan kayo ngayon, pakiclick po ang like button para mas marami pang senior ang makatuklas ng mahalagang impormasyong ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang lingguhang video na tutulong sa inyong manatiling mas malakas sa mas mahabang panahon. Maraming salamat po sa inyong panonood.